David gave God every reason to break His promise. You know why? Naglalakad siya ulit, eto na, sa taas ng kanyang palasyo. And one time, may narinig siyang kumakanta. Basang-basa sa ulan, di kang mahay. May naliligong babae. Sabi ni David, pinatawag niya yung kanyang assistant. Sino yung chick na yun? Si Bathsheba po. Tagsaan yun? Taga-Philam po. Ha? Sinong asawa nun? May asawa na ba yun o single? Sir, may asawa na po. Ha? Sinong asawa? In general nyo po. Na listen. Ang alam nating mali ay yung tiningnan ni David si Bathsheba. Mali. Everybody say with me, wrong. Help me out. Come on. Wrong. But listen, that's not the first wrong that happened. Alam nyo kung anong number one na mali? Bakit si David nandun sa bubong ng kanyang palasyo? During this time, meron pong battle that's going on against the nation of Israel. And according to their tradition, kapag ka may gera, kinakailangan yung hari nandun sa battlefield. Now the question is, hey David, what are you doing there? Bakit nandyan ka sa palasyo mo wherein you are supposed to be there in the battlefield? Commanding your generals, commanding your soldiers to fight against the enemy. So the first wrong here is that wala si David sa kanilalagyan niya. Listen, let me just say this to all of you. Every time na wala ka talaga sa kanilalagyan mo, there's a propensity for us to really sin big against God. Do you understand? Diba? Na kailangan nasa church ka, nasan ka? Diba? Nandun, may pot session. Di ba? Kinakailangan, nandun ka na sa pamilya mo, nasan ka? Di ba? Nandun ka sa mga dangerous places. And pagdating nun, yung propensity mo to sin is really tied up to your place. Kung bakit nandyan ka, kasi wala ka rin sa kanilalagyan. Because tatingin nyo, kung si David nandun sa gera, makikita niya ba si Bathshebang naliligo? Ang galing nyo Amen? And then, nangyari na, sabi niya gano'n, pwede pong pakitext, pakipingin sa cellphone number. Walang si Uriah lang pala okay lang yun, general ko lang yun. Oops, ito na. Pakikuha yung telephone number, tinext. Dear Batsy, yung Batsy na lang, Dear Batsy, can we have coffee in Starbucks later, dyan sa Pamplona? So, they had coffee again, at pagkatapos po nun, they had 1 night stand, 2 night stands, 3 night stands, and one time, biglang nag-text na lang si Batsy. Dave, I'm preggy. Oh my God. Wala sa usapan natin yung bakit general ko. And you know what? Instead na mag-sorry si David dahil pregnant, you know what? Ito matindi. He tried to hide these sins. Alam mo ang ginawa niya? Sinulatan niya si Joab, yung kanyang commander-in-chief, sa ongoing battle. Sabi niya ganun, pauwi mo si Uriah, bilisan mo. Bakit? Buntis si Bathsheba. And then, yung nangyari, pinauwi niya si Uriah, with the purpose of, ang sabi niya ganun, gusto ko lang malaman kung ano ang status ng, ahas na ahas Kami, gusto ko lang malaman kung ano status ng gera natin. So sabi, at ipadala mo si Uriah para siyang mag-report sa akin. So dumating si Uriah, pagdating niya, Sir Bornute, sir! Sir, ito po nangyari, marami tayong casualties, matitindi po yung Abu Sayyaf. Talagang medyo hindi natin kaya, sabi ni David, alam mo Yuri, alam mo Yuri, pagod na pagod ka ha? Pahinga ka naman. Inom kang iced tea, ahas na ahas ng dating, no? So alam niyo kung bakit niya pinauwi? Para pag si Uriah ay umuwi sa kanyang asawa, when something happens, hindi ko kasalanan yan, Uriah, ikaw ang may kasalanan yan, umuwi ka. Hindi imposibleng mabuntis yung asawa mo kasi umuwi ka. So sa'yo yan. Yun ang mindset. Okay? So, he concocted all kinds of evil plans. Sabi ni Uriah, Sir! Yes, sir! Maraming salamat po, sir, sa concern nyo. Talagang pagod na pagod po talaga ako. Sige, sabi ni David, ay, salamat. Diyos ko po, kala ko yari na ako ron Bilang pagising ng umaga, biglang Sir, may natutulog po sa harapan ng gate nyo. Sabi ni David, sino? Si Uriah. Ha? Paglabas niya, Uriah, anong ginagawa mo dyan? Sir, hindi ko po kayang matulog sa bahay namin at magkaroon ng good time sa asawa ko habang po yung mga kasamahan ko doon sa gera ay namamatay. Sir, hindi kaya ng konsensya ko, sir. Sorry na lang po. Ikaw naman. Uriah, pasok ka. Ikaw naman.
Ano ba? Bakasyon ka naman, hirap-hirap, bira. Ang daming, sige na, umuwi ka sa asawa mamaya. Bibigyan ko kayo ng extra leave. Okay? Decree ng hari, may isa ka pang araw na leave. Dadagdagan ko, imbes na 2 days, 3 days. So, second day, paggising ni David sa umaga, nandun na naman sa harapan ng palasyo at kasama yung mga yaya ng palasyo, si Uriah. Sir, nandiyan na naman! Uriah! Ano ba? Ano be? Sabi niya, lika nga rito, Uriah. Alam mo, ikaw masyado ka mabait. Tanga, mag-inuman tayo. Bigyan ng red horse. Red horse. Talagang ahas na ahas. Parang may inuman tayo. Alam mo, ano lang yan. Nilasing po si Uriah. Hanggat mamaya, siguro nagiinuman. Sige, Uriah, uwi ka na. Sabi ko, Sir, thank you, sir. Sir, parang may tinatago ka sa akin. Wala! Wala akong tinatago. Sir, parang hindi ka makatingin sa mata ko. Bakit? Hindi, wala. Pag-uwi niya gano'n, sige. Akala niya, yes, lasing si Uriah, pwedeng may mangyari. Pagkising kinabukasan, gano'n na naman. Nasa harapan na naman ng palasyo. And sabi ni David, okay, one evil after another. Sabi ni David, sinulatan si Joab. Ito pinakamasama sa lahat. Everybody say with me, wrong. Everybody shout, evil. With feelings, evil. Sabi ni David, ibigay mo tong letter kay Joab. Sealed letter. Hindi pwedeng buksan ni Uriah. Alam niyo kung ano nasa loob ng letter? Sabi po ni David kay Joab, Joab, ito gawin mo. Ilagay mo si Uriah doon sa pinakamatinding labanan. At pagka na-corner na siya ng mga kalaban natin, check this out. You'll say evil after this. Pag na-corner na siya ng ating mga kalaban, iwanan nyo. Everybody say? Evil. And sabi bigay mo kay Joab yan. Sir, yes, sir! Biri mo, dala-dala niya pabalik kay Joab yung death sentence niya. Hindi niya alam na may nangyari na pala sa asawa niya at ngayon pinapapatay pa siya nung taong kaibigan niya at pinadala pa kay Uriah yung death sentence na pinabasa kay Joab. Sabi ni Joab, oh, sige, tara, Uriah, get your troops together. Naglabanan. And you know, itong pinakamatindi sa lahat. Pagdating po sa battleground, yung pinakamatinding mga kalaban nila ay sa sobrang tapang ni Uriah. Ito po matindi. Halos na itaboy pa po ni Uriah yung kalaban. Pero iniwanan na siya. Siguro nung nagkakatirahan na, parang pull out. Na-pull out yung mga tao. Naiwan na lang yung mga tropa ni Uriah, mga kapatid. At nung iniwan yung tropa ni Uriah, sa sobrang tapang nitong tao na to, nalabanan niya pa rin yung kalaban ng Israel at naitaboy niya pa, nanalo pa sila Uriah. Pero pagdating sa malapit sa teritoryo ng kanilang mga kalaban, meron na nagpalipad ng arrow. And Uriah died because of an arrow. Now listen to me. Totoo lang, kung ako ang Diyos, tatanggalin ko, babawiin ko yung pinangako ko kay David na magiging hari siya forever and I'm gonna give it to Uriah. Why? Because Uriah is everything David is not. Si David po sobrang sama. Bakit? Kinasama yung asawa at yung hindi pa nakontento ron, pinapatay pa yung asawa nung kinasama niya, hindi pa nakontento ron. Nag-sacrifice pa siya ng maraming tropa, maraming buhay ng sundalo. And if I were God, I'm gonna remove my promise from David and give it to Uriah because Uriah by this time, siya po ang mas kingly, siya po ang mas may attitude and the character na maging hari. Amen? You know what? This is our story. Because for many times in our lives, we are not acting as God's children. Mahina lang. Everybody say amen. Totoo lang, marami pang unbeliever na mas mababait sa atin. Mga iba sa atin kung umaksyon, parang kala mo ampun tayo ni Lucifer. Walang titingin sa katabi. Tumingin ka sa katabi. Sabi ko na nga, buti na lang kay pastor na nanggaling. Diba, no? At least hindi na sa akin nanggaling. Ikaw talaga parang kang pamangkin ng demonyo. Diba, parang ganun. So, listen to me. Why this is all us? Because for many times in our life, mas mababait pa yung mga taong mga hindi nakakakilala sa Lord kesa sa atin. But listen to me, the good news is, God will never revoke His promise because of our behavior. Why? Because He promised David, your kingdom will last forever.